Nakatakdang itayo ng Estados Unidos ang kanilang pasilidad sa isang lugar sa Palawan sa mga susunod. Ang itatayo ay 2 pasilidad ng United States Navy para makatulong daw umano sa repair at maintenance na mga Philippine military watercraft na matatagpuan sa Oyster Bay, Quezon, Palawan. Kasama rito ang multipurpose interior rooms para sa equipment storage para sa conference. Ang pagtatayo ng 2 pasilidad ng Estados Unidos ay batay sa isang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na magkakaroon ng runway project, LOA Solo Airport at iba pang infrastructure upgrades para gawing dual-use airbase maging military man para sa mga sibilyan. Noong nakaraan July 7, 2025, inilabas na ng US Naval Facilities Engineering Systems Command ang public solicitation para sa design at construction ng boat maintenance facilities sa Oyster Bay o Naval Detachment Oyster Bay sa Quezon, Palawan. Ang proyekto ay kasalukuyan nasa solicitation phase pa lamang, na ibig sabihin ay naghahanap pa ng kontratista ang Estados Unidos na gagawa ng disenyo at construction. Ang petsa ng pagsisimula ng construction ay hindi pa matiyak dahil nasa solicitation phase pa lamang ang nasabing proyekto. Ang awarding ng kontrata pagkatapos ng bid evaluation, pipili ang US government ng kontratistang gagawa nito. Noong February 2025, opisyal nang binuksan ang isa namang US Marine Corps Logistic Facility sa 5,300 square meter warehouse sa dating Naval Supply Base Depot sa loob ng Subic Freeport Zone. Layunin nito ang pre-positioning ng kagamitan para sa humanitarian assistance at disaster relief gamit ang Global Logistic Network ng Marine Corps. Noong March 2025, inireport ang leasing ng 57,000 square feet warehouse ng US Marine Corps para sa staging ng motorized communication at engineering assets. Ayon naman sa mga opisyal ng Pilipinas, walang balak ang Estados Unidos na muling magkaroon ng permanenteng base militar sa Subic, subalit ito'y bahagi lamang sa nakasaad sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Samantala, inilabas na ni Philippine Coast Guard spokesperson J. Tariela ang mahabang version ng banggaan ng China Coast Guard vessel at barko ng People's Liberation Army Navy sa West Philippine Sea. Ang banggaan ng mga barko ng China kasunod ng paghabol nila sa BRP Suluan na kasama sa pamamahagi ng supply sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea.